tanggap sila. Yan lang ang lagi nilang tatandaan na hindi man lahat gusto ka, pero tignan mo lang kung sino yung tanggap ka, yung tao gusto ka. Yan lang. Ganda. I'm proud to say na sinaselebrate namin sila. Kasi within my closest circle talaga. The best people that I'm with right now are mga bading. Oo, yung mga, kasi actually yung mga joke namin na bading kasi, gano'n eh. Pero siya pang yung kasi dahil nga close. So, kailangan lang siguro is kailangan maging open-minded sila. Pare-parehas lang naman tayong tao. Magmahalan na lang tayo. Yun lang naman yung mahalaga din sila. True. Hi guys, welcome back to another episode. So this is the 5th episode, I think. And sobrang special siya kasi dito tayo sa Antipolo ngayon. So we just recently saw the film. So bago tayo mag-start, mag-start na tayo actually. So I just want to know, Okay, so i-continue natin yung conversations dahil we want to celebrate Pride Month somehow and also want to share discussions kasi diba parang as an individuals, parang we have our own take on things. So, guys, please introduce yourself. Tapos after you introduce yourself, what do you do? Tapos ano yung initial reactions nyo sa napanood nyong film? Ganun na lang tayo. Tapos sa next question, pag ganun tayo. Sige. Okay, sige, una ka, Emiko. So, hi, my name is Emiko. Yes. What I do, I'm an HR in a cooperative in Capitolio, Pasig. Tapos reactions. Para siyang kasi di ba short lang naman, so feeling ko light. Tapos merong parang mga moments dun sa film na parang, okay. So bilang may magaganon, tapos parang, oh my God, nakaganon na ako sa parang, wait lang. Parang kaya ba yung marinig? Okay lang ba sabihin? Yung part dun sa rape, tapos yung mga eksena na yun, sabi ko, medyo lang, okay. Pero kasi diba usually nasanay na tayo na may mga trigger warning sa mga post. Diba sabi ko, oh my God. Tapos yun. Tapos parang all throughout the film, parang na-realize ko na how privileged yung generation right now. Na grabe yung nila, diba? Struggles nila before. Sobrang. Na parang, pero despite that, ang iniisip pa rin nila is yung other people. So si Waterina nung niya yung part na, alam mo yun, yung tinanong siya, kung natatakot ka bang, tapos di alam na, wala pa yung word eh. Pero alam niya, wala akong kinakatakutan. Diba? So parang sobrang brave yung soul niya. Tapos, kung ano na lang yung natira sa kanya, pero gusto pa rin niya i-share. So parang sobrang, yun yung, for me, parang embodiment ng selfless or of being a human. True. No, alam mo yun, parang maubos ka na eh. Ang tanong sa kanya, may naipon ka ba? Pero, meron ako dyan banig. Nakabunbun sa likod. Sakit, no? Sobrang. So yun, parang, siya, short, pero may mga pag-ganon na moments, tapos bilang ma-realize mo na, grabe, no? Life is so beautiful. Pero yun nga, dun sa mga eksena nila is, mabigat siya. Mabigat. Pero magandang mapanood siya. Ali. Hi guys, my name is Ali. I'm doing marketing. So, yung reaction ko sa film, kahit short lang siya, may kurot talaga siya sa puso. Kasi, parang somehow kasi ako hindi naman ako aware talaga kung ano yung nangyayari sa mundo ng LGBTQ. Kumbaga, kung paano sila trato talaga, ganun. Tapos, yung experience ni Waterina tsaka ni DG, parang somehow na-aware ako na ganun pala nangyayari. At, na parang mapapaisip ka na lang na ganun pa yung treatment sa community nila noon. Tsaka kung paano parang ang undervalue yung binibigay sa kanila nung time na yun. So, what else? Tapos, parang may kurot siya sa puso kasi somehow naramdaman ko yung loneliness. True. Loneliness ka dun sa character niya.
medyo funny, pero deep inside talaga may kurot siya. Na yun pala yung future nila. Glenn. So, ito na nga. Hello guys, I'm Glenn from sales department. So, ito, to be honest, first time ko makakita ng ganong klaseng clip. Pero, upon seeing, sobrang laman niya, tulad na nasabi ni ate, hindi napaka-precious ng mga kabataan ngayon compared naman sa dati. True. Sobrang halaga ng mga LGBT community sa panahon ngayon. Tapos, emotions, up and down. May mga scene na first time ko lang din na scene, pero yun nga, yun yung reality. Kailangan nating tanggapin, maging masaya sa lahat. True. Okay, sige. Hi, ang bigat. Ang bigat ng mga sagot nila. Okay, second question. How is being LGBT now and before? Parang ano ba yung difference na nakikita nyo sa mga LGBT now compared sa mga generation noon-noon? I mean, hindi naman literally na experience, pero somehow, ano lang yung sa tingin nyo? Parang, Ali na lang. Una, Ali. Ngayon, masasabi kong mas may freedom na, mas may voice na sila ngayon. Kasi madami na rin naman sumusuporta dun sa community. Saka mas nagiging open-minded na din yung community natin, yung society natin. Unlike noon na kailangan mo pang itago, tsaka na nakakahiya, Oo. maging ganon. Pero now, masaya na, ngayon, naiyak tuloy ako, Oo. na parang ngayon, nakakasupport ako sa ganong klase ng community, in a way, ng pag-organize mo ng ganito. Nandiyan lang. Oo. Emika. Ano ba? Siguro hindi ko siya ma-compare sa before kasi parang hindi pa ako exposed. Parang wala akong nakikita na bakla ba din. Or siguro madalang or hindi sila within my circle. Oo. Pero right now, I'm proud to say na sinaselebrate namin sila. Kasi within my closest circle talaga. The best people that I'm with right now are mga bading. Oo, yung mga, kasi actually yung mga joke namin na bading kasi, gano'n eh. Pero siya pang yung kasi dahil nga close. So, siguro yung masasabi ko is, they are one of the best people and I love celebrating with them. So, parang kasi hindi ko sila nakikita as yung parang... Different. Salot. Oo, parang, hindi talaga. Parang sobrang cool nga nila. Tapos sobrang, siguro, meron mga, parang tinitingala ko sa parang ate, yung mga magagaling sa, nila, sa mga ginagawa nila. And that just, siguro yung pinaka main point na difference is, before kasi diba pag bakla, bading, tomboy, sabihin, magaling yan creative yan. Like ganun, diba? Parang, Nasa yan? arts. Oo, parang kapag bading, saan nyo may bigay? Diba, may kaklase ka na sure yan, doon ka makipag-partner kasi perfect kayo sa arts. Ganun. Pero parang ngayon, hindi ko siya kasi nakikita, na parang normal lang talaga. So yun, siguro celebration talaga yung nakikita kong term for them. Tsaka now, nare-realize ko, parang now, super open na parang kahit part ka ng LGBT, pwede kang maging corporate, di ba? Pwede kang maging politician, pwede kang maging sa sales, pwede kang maging lawyer, maging doctor. Parang well accepted na parang, I can i-add ko lang yun. Kasi ikaw, Glenn, anong kan mo? So yun nga, ako kahit before pa, never pa akong nakarinig ng mga ganyang LGBT community. Ngayon na lang yan. Ngayon na lang ako na-expose sa ganyan kasi before, ang tingin nga lang nila, malala ang discrimination before Compare naman ngayon na sobrang nire-respeto na lahat, may community na, andun na yung love. May mga ilan lang talaga na hindi marunong tumanggap ng mga ganong pagkakataon. Oh, beautiful. Ito, I think third to the last question to. If you are not part of the rainbow community, parang how do you show if you're part or not part, parang how do you show your support to our community, to the LGBTQIA+ community? How do you show your support? Sino? Anyone could go ahead. Anyone. Sige, ako na. Yun. Siguro, kasi nga, meron na din akong pinsan, closest to my heart na umamin sa amin na gano'n. So, talagang
sa kanya nagsimula yung support. Kasi nung moment pa lang na umamin siya sa amin, hindi namin pinaramdam na inusgahan, hindi namin pinaramdam na iba siya. Oh. Tapos, yung sa mga community na ganito, katulad ng mga ino-organize mo, actually, in a way, hindi naman ako talaga makaka-fully support, pero yung abot ng mga kaya ko sa pag-attend, ganyan. Tsaka, Pag-share ng thoughts mo. Ito, super. Sorry. and then, tsaka yung mga, minsan kapag sa social media, nowadays sa social media, kapag may mga opinion na yung part ng LGBTQ na minsan talagang na-invalidate yung opinion nila, I show support through comments, Sobrang helpful talaga. interaction, baka somehow kasi makatulong yun sa kanila. So, yun. Okay na, ano ka na. Kasi parang una iniisip ko, parang I do not credit myself supporting them. Kasi yun, I do not see them differently eh. Oh. So, yun. Pero siguro one thing na na-realize ko na isang part ng support, yun nga, yung opinions na nag-invalidate sa kanila, siguro yun yung, I do not add fuel to that. Kapag halimbawa may mga people, siguro hindi mo maiiwasan na sa corporate or may mga boomer talaga na parang, Yes. hesitant, alam mo yun, parang, for example, di ba, tas yung, siguro parang, medyo part ako nung yung personality ko na, halimbawa, sasabihin niya na, ay, wag yan kasi parang may hesitation, parang, bakit po kaya ma'am, ba't po kaya sir? So parang siguro, tinatry kong i-push yung boundaries nila. Na parang, bakit? Sige nga, hindi ko naman siya i-crucify, pero at least, di ba, parang para lang magets mo yung thoughts nung nila. Pero, syempre, kung respect their opinions, di ba? Depende naman sa kung ano yung mga roles. Pero, ayun, siguro, hindi ko lang gustong i-credit yung sarili ko na sinusuportahan kasi hindi naman sila iba eh. Oh, ganda. Oh, Len. Siguro, isa sa pinaka, yung pagtanggap mo pa lang ng gender equality, so, malaking suporta na yun para sa lahat. Hindi mo sila inaanong ibang tao sila, suportahan. Kung magkakaroon nga ng isang open forum na makakasama ako sa isang LGBT community, willing ako. Kasi gusto ko ding marinig yung side nila, gusto ko ding marinig yung sa side namin, sa side ng ibang tao na bakit ganun, bakit ganyan. Oh, ganda. Okay, second to the last question. Parang, okay. Kasi ngayon, maraming super struggle yung mga LGBTQIA+ community, lalo na sa mga pag-treat sa amin ng mga tao na hindi nakakatanggap. Parang for you, ano yung message na gusto mong sabihin sa mga LGBTQIA+ na parang sobrang nahihirapan kami sometimes? Parang ano yung words of encouragement na gusto nyo sabihin sa community namin? Kasi ako hindi ko kasi fully kasi I do not share your struggle. Kumbaga, yes, I empathize. Pero hindi ko masasabi na alam ko yung pinagdadaanan mo kasi nako-comprehend ko. Pero hindi ko naman talaga pinagdadaanan. Siguro what I could say is it's better now and you're not alone. Thank you. For me naman, now that dumalaki na yung community na yon hindi lang sa inyo kasi yung mga straight na straight, maraming sumusuporta at tanggap sila. Yan lang ang lagi nilang tatandaan na hindi man lahat gusto ka, pero tignan mo lang kung sino yung tanggap ka, yung taong gusto ka. Yan na. Ganda. So yun nga, hindi ko talaga magets bakit may mga taong marunong man-discriminate. Well, wala naman silang masamang ginagawa sa society. Andyan lang sila, nag-e-exist, pinaglalaban yung community, yung pride. Siguro sa side ng LGBT community, patunayan lang nila yung kailangan nilang patunayan, laban lang sila ng laban. Oh, beautiful. Okay, second to the last question. Ano naman yung gusto mong sabihin sa mga tao na hindi nakakatanggap sa LGBTQIA+, or somehow close yung mind, or parang nalilito pa rin? Parang what do you want to say sa kanila? Parang ganon.
O Glenn, una ka para hindi ka magawa. Go! Go. Sorry. Sige, Ikaw sige. na. Oh, Ali, whoever wants to talk first. Sige. Hmm. Ito, recently lang to, actually nanood kasi akong PBB. May yung father kasi ni Esnir doon. Esnir is part of LGBT community. And yung father niya, meron siyang issue na ang tingin lang ng father niya na parang ano lang siya, breadwinner lang siya. Na hindi alam ni Esnir all this time na ano daw, na alam na ng tatay niya na bakla siya at as early as grade 4 pa lang siya. So, sa side nung father niya, kasi parang boomer generation yon, pumasok siya sa bahay ni kuya na parang ini-explain na dahil dun sa mga sinabi mo, sa confession mo, nalaman ko yung pagkukulang ko bilang father. At ito pala yung mga, kumbaga yung needs, yung affection na kailangan mo. Kasi actually, tanggap naman daw niya, regardless kung anong gender. Pero, hindi niya daw na, parang, kasi nga si Esnir ay gay, na yung kind of affection na gusto niya, hindi niya nabibigay kasi nga, ang tingin niya din as a boy figure. So, yun. Kumbaga, doon din niya na-realize niya kumbaga sa show ng PBB na bilang magulang na part ng LGBTQ, that aware ka din sa nararamdaman ng anak mo. Ganyan. So, ang message ko talaga, lalo na sa mga taong hindi nakakaintindi sa kanila, actually, tao lang din naman yung nagdi-divide sa atin. Yan na, True. we are all humans na may feelings, ganyan. So, pag nakakalimutan nyo pag nakakalimutan na ng tao na tao lang din tayo at dinidivide nila yung klase ng tao, sana tandaan lang nila na lahat ng tao may nararamdaman, na lahat tayo ginawa ng Diyos, na yun lang, back to zero lang kung ano ba yung, as a human in earth, ano ba tayo. So, yun lang. Sino ang una? Sige. Gusto kong sabihin dun sa mga, yung closed-minded or hindi maintindihan. Saan galing kuweba, te? Anong taon na ba? Anong gusto mong patunayan? Parang, di ba nag-develop yung, ay, joke. Tama naman siya. Sikat. Good thing na hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi, hindi mo siya nararanasan. Pasalamat ka, hindi mo nararanasan. Pero, what if, mahal mo sa buhay yun? Diba? What if ikaw yun? So, yun nga ang hirap intindihin na, bakit? Ba't di mo maintindihan? Di ba? Parang inaano ka ba? Parang may ginawa bang masama sa'yo? Who hurt you? Sabi nga, di ba? So, siguro, try to be more, hindi open-minded eh. Just try to be human. Yes. Beautiful. Open your heart. Kung yung mind mo, may nahihirapan kang i-open siya to comprehend these things na dadaanin mo sa walang ginawang babae, lalaki, si God. Ewan ko. Di rin kita maintindihan, pero yun, sana hindi siya mangyari sa inyo kasi ang hirap ng struggles nila. So, yun lang. 2025 na po. Truly. Maging open-minded ka na. Your Glenn. So, ako na ulit. Yes. So, ito kasi, meron kasi kaming friend nito na nasa LGBT community rin. Yung father niya is pastor. Oh my God. Napakabigat sa side niya na hindi niya maamin nung una na ito yung gusto niya. Pero biruin mo yun, pastor siya, pero hindi siya open-minded. Nasi-serve siya kay Lord, pero binabasa niya, nakikita niya kung paano yung sacrifice ni Lord, pero hindi niya matanggap yung ganong senaryo. So, kailangan lang siguro is, kailangan maging open-minded sila. Pare-parehas lang naman tayong tao. Magmahalan na lang tayo. Yun lang naman yung mahalaga din sila. True. Okay, last question. Magkano ang kwento ng buhay mo? Shit. Oh my God. Una. Sino una? Priceless. Priceless. Yeah. Ikaw, Glenn. Priceless. Ganito.
Kasi sabi din kanina, di ba, parang sabi ni Watarina, parang ilan pala yung halaga ng buhay ko. Konting zero. Nabawasan pa ng isa. Parang, doon ako, yun yung actually yung pinakatamatak sa akin. Yes, may Parang, kurot shit! Actually, meron sa akin din, kapag naririnig yung sa akin na story, sinasabi na, uy, pa-MMG mo. Babayaran ako, tapos gana lang, i-expose ka. Sabi ko, no, priceless. Okay. So friends, thank you for sticking around with us. Sana may napulot kayo. Salamat kay Emiko, kay Ali, kay Glenn. Sobrang ganda ng conversation na to kasi parang for the past 4 episodes, lahat ng mga nakakausap ko part ng community. Tapos ngayon lang ako nagkaroon ng conversations na lahat straight. So parang I'm really thankful na parang this was an eye-opening din for me. Ang ganda nung, parang when I was listening to your thoughts, parang kala ko, may mga ganito bang magsasabing tao. Pero nung narinig ko yung mga thoughts niyo, parang shocks. Grabe. Salamat sa mga words of encouragement. So sobrang helpful yun sa community namin. So happy Pride Month and see you on to the next episode. Bye! Cut. Selfie lang tayo, guys. Selfie. Thank you, guys. Tapos sulat na kayo. Tapos after niyo magsulat doon, mag-take lang ako ng